trabaho namin talagang bugbugan. Lalo na pag nasa makina. Yung sitwasyon mo pag nasa makina, mainit. Hindi ka komportable magtrabaho. Makakaranas ka ng alon. Ganito ang araw-araw na kinakaharap ng isang engineer sa barko na kagaya ni Robinson. Tinitiis niya ang pagiging isang seaman, alang-alang sa mga mahal sa buhay. Para sa amang taxi driver, ang lahat ng pagsisikap at pagpupursige sa pag-aaral ni Robinson, marine engineering ang kursong kinukuha niya dahil pangarap talaga niyang maging isang seaman balang araw. Minsan hindi siya nakakalabas, minsan may sakit, minsan na-hold up pa paggabi. Kaya mahirap talaga yung buhay namin. Kaya naman nang makatapos sa kurso, ay halos 2 taon ang binuno ni Robinson sa kanyang training at apprenticeship. Talagang sakripisyo kasi walang sweldo Yung gastos mo, yung maintenance mo sa sarili mo, sagot mo pa rin yun. Wala naman akong pagkukunan nun dahil hindi ko na mahingian ng tatay nun. Bali nagtitiis talaga ako. Nang makasakay na siya sa barkong biyaheng ibang bansa, pinili talaga niyang masuklian ang lahat ng paghihirap ng kanyang ama sa kanila. Maganda man ang intensyon ni Robinson sa pagtatrabaho, sari-saring bisyo naman ang kanyang inatupag na dahan-dahang nagpalihis sa kanya sa maling direksyon ng buhay. Kakambal ng seaman, yung alak tsaka babae. Kada puerto, lalabas ka. Ang alam mo magbibigay sa'yo ng kasiyahan, yung beer house, yung babae, yung alak. Pag umalis ka ng Pilipinas, yung Diyos na iwan sa Pilipinas. Wala akong pakialam kung ano yung ginagawa ko. Basta ang nasa isip ko noon, masatisfied yung sarili ko. Kasi may pera na Malaya akong nagagawa yung gusto ko. 4 na taong umikot sa ganong sitwasyon si Robinson. Tila sumusunod sa alon at agos ng mundo. Walang direksyon at walang patutunguhan. Hanggang sa maanyayahan siya ng isang katrabaho sa isang Bible study. Doon niya unang narinig ang hinggil sa pag-ibig at magandang plano ng Diyos sa bawat tao. Sabi niya, Brad, ihanda mo yung sarili mo. Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit? Kasi ikaw rin gagamitin ka ng Diyos. Ako naman, hindi naman ako naniniwala. Parang walang dating sa akin Pero nung sabihin niya sa akin na ikaw rin gagamitin ka niya, parang yun ang tumimo sa isip ko. Yung pagkilos ng Diyos na yun, ng time na yun na pala yun, unti-unti na pala yun, binabago na pala niya. Sa mga sumunod pang araw ay naging malapit siya sa kanyang kaibigang nagbahagi ng kaligtasan ni Hesukristo. Unti-unting nawala ang kanyang mga bisyo at dito niya mas lalong naunawaan ang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Yung naituro niya sa akin talaga noon, paano mamuhay talaga ng may Diyos. Kasi alam niya yung buhay ko, kilala niya ako Kilala niya kung paano ako kumilos doon sa barko na yun. Inalalayan niya ako sa pagiging buhay Kristiyano ko. Ang binhi ng salita ng Diyos ay dahan-dahang lumago sa buhay ni Robinson. Nasubukan ang pananalig niya nang mabalitaan niyang pumanaw na ang kanyang pinakamamahal na tatay dahil sa atake sa puso. Malungkot kasi hindi ako pa uuwiin Parang mahirap din kasing damdamin talaga ng damdamin na wala ka namang magagawa. Sabi ko sa sarili ko noon, kung gagamitin ako ng Diyos, gusto ko dun sa trabaho ko. Sinundan iyon ng isa pang masamang pangyayari. Gaya ng nangyari sa barkong Titanic, nagkaroon rin ng butas ang barko, kaya't kinailangan nilang lumikas. Kaliligo ko lang yun that time Tapos nung nasagasaan niya yung bato, talagang bagsak ako sa flooring ng barko. May butas daw kami, may butas. Tapos nung after that, nag-abandon ship kami. Ang pagpanaw ng kanyang ama at ang paglubog ng sinasakyang barko ang mga nagpamulat sa mga mata ni Robinson sa katotohanan ng kaligtasan at magandang plano ni Hesukristo. Hindi mo pala kontrol yung buhay mo. Kahit nasabihin mong malakas ka ngayon, may buhay ka ngayon, anytime pala, kung gugustuhin ng Panginoong Diyos, pwedeng mawala sa iyong buhay mo. Naging simula yon ng marami pang paglalakbay ni Robinson kasama ang Panginoon. Narating ko na po lahat ng 7 kontinente, Antarctica, Australia, Africa, Asia, Europe, America, South America. Yung mga barko na sasakyan ko po kasi wala naman talagang Bible study. Yun ang ginagawa ko simula, sinasabi ko sa kanila. Then every Sunday, meeting tayo. Pinag-aaralan namin salvation din talaga kung ano yung
unang natutunan ko, yun ang binibigay ko rin sa kanila. Kasabay ng pagiging malalim ni Robinson sa salita ng Diyos, doon naman niya nakilala sa isang Kristiyanong kaibigan, si Leia, na kanyang naging kasintahan. Hindi nagtagal at ang kanilang pag-iibigan ay nauwi sa kasalan. Isang relasyon na sentro ang Panginoong Diyos. Sa pagdaan ng panahon ay binayayaan sila ng Diyos ng 2 anak. Kung binata kasi ako, kahit magtagal ako sa barko, okay lang. Hindi ako naiinip agad. Pero ngayong may family na, 3 months pa lang naiinip na ako. Gusto ko nang umuwi. Kahit wala ang daddy nila, malaki pa rin yung part ng daddy nila sa kanila. Kahit isabihin mong 4 months, 6 months, malaking bagay na yun sa mga anak ko. Hanggang sa maliit sila, hanggang nagkaisip sila, nakatatak sa isip nila. Ang pananalig ng mag-asawa sa Diyos ang naging pundasyon ng magandang pagsasama ng pamilya. Patunay na anumang malakas na alon ang tumama sa pamilya ni Robinson. Hinding-hindi sila matitinag dahil kasama nila ang Panginoong Diyos sa anumang paglalakbay. Ganon yung relasyon namin dalawa. Hindi lang as husband and wife, magkaibigan kami. Panalangin ko sa Panginoon sa amin dalawa, Lord, yung love, yung respect, yung loyalty, huwag mawawala sa amin. I-ano pa niya, i-grow pa niya para maging matatag yung relasyon namin bilang mag-asawa, bilang Kristiyanong pamilya. Magiging huwarang ka kung yung family mo buo pa rin at least kahit na malayo ka. Ang Diyos kasi hindi lang sa lupa, maging sa barko na nandun pa rin ang Diyos. Makikita mo at mararamdaman yung biyaya niya. Nakaboto na ba kayo sa paborito niyong nominadong kwento sa ating Huwarang OFW? Kung hindi pa, may panahon pa kayong bumoto hanggang April 20, 2015 ng umaga. Para bumoto, bumisita sa aming Facebook page, The 700 Club Asia, at i-click ang Huwarang OFW 2015 tab. 3 kategorya ang inyong pagbobotohan: pamilya, individual, at misyonero. Kung na-miss ninyo ang unang batch ng ating mga nominees, mag-log on lang sa cbnasia.org/mediacenter kung saan tampok ang mga nominadong kwento.